Breaking news, bagong Terrahawk weapon ng Ukraine hahagupit na. Matapos ang ginawang pagtanggi ng Ukraine sa lihim na peace negotiation ng Russia na ginanap sa isang hotel sa Miami, ay ginulantang naman ng Ukraine ang Moscow matapos nilang ianunsyo ang isang napakabagsik at napakatinding sandata na kayang durugin ang mga drones ng Russia sa isang iglap lang. Gaano nga ba katindi ang sandatang ito at ano ang kayang gawin sa laban, at higit sa lahat ang malaking tanong, ano ang tugon dito ng Russia? Pero bago ko simulan ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. For 3 years ay paulit-ulit na binobomba ng Russia ang Ukraine gamit ang tuloy-tuloy na drone strikes. Ang mga Shaheeds nila ay tumatarget ng power plants at winawasak ang mga syudad ng Ukraine. Pero ang bagong natanggap ng military ng Ukraine ay pwedeng baguhin ang buong laban sa ere. Kahapon, nag-release ng footage ang 156 Anti-Aircraft Missile Regiment na tinawag ng mga military analysts na isang game changer. Ang British Terrahawk Paladin systems na sobrang advanced na kaya nilang i-track at sirain ang 16 na targets ng sabay-sabay ay operational na ngayon sa Ukraine. Samantala, nangako naman ang Germany ng mas malalakas na Taurus missiles. Kasabay nito, nagpakita rin sila ng isang AI tank na kaya mag-intercept ng anti-tank missiles at kamikaze drones bago pa ito tumama. Ang bagong war machine na ito ay ginawa mismo para sa klase ng battlefield na pinaglabanan ng Ukraine ngayon. Kasabay nito, tuloy-tuloy na dinudurog ng Ukraine ang oil industry ng Russia gamit ang sunod-sunod na drone strikes. Ang Ilsk plant sa Krasnodar, ang Ryazan refinery malapit sa Moscow na may 19 milyong tonelada ng annual crude processing capacity ang tinamaan sa loob lang ng 48 oras. Si Robert Brody, commander ng Ukraine's Unmanned Systems Forces, ay nag-reveal na damage na namin ang halos 12 ng Russian refineries. Yung iba, hindi makakastart ulit ng ilang buwan. Pero bago matapos ang war, malamang makakatanggap pa ang Ukraine ng mas deadly na weapons kaysa Terrahawks, Leopard tanks at Tomahawks dahil ang EU ay may massive leaps sa weapons innovation ngayon. Kakatest lang ng Britain ng isang bagay na parang galing sa science fiction, ang Dragonfire Laser, isang directed energy weapon na kayang mag-track at tunawin ang high-speed drones na may sobrang tumpak na accuracy kahit lampas 1 kilometro. Walang ammunition, puro concentrated light lang na dumudurog ng targets sa speed of light. Ang cost per shot? About 10 pounds. I-compare mo yan sa isang missile na worth millions. Kakapirma lang ng UK ng mahigit 300 milyong pounds contract para ilagay ang Dragonfire sa Type 45 destroyers pagdating ng 2027. From concept to warship in less than 5 years. Ang Germany, mula sa 8 dekada na walang bagong tank design, ngayon ay nakagawa ng Leopard 2A8 sa loob lang ng under 3 years. Hindi ito upgrade, isang completely reimagined machine na may AI-assisted targeting, drone defense systems at mas matibay na armor na ginawa para sa Ukrainian mud at urban warfare. Ang Terrahawk Paladin hindi pa nag-e-exist 2 years ago. Ngayon, nasa Ukraine na may AI na kayang mag-track ng 16 drones ng sabay-sabay, mag-calculate ng ballistics sa loob ng milliseconds at umatake ng targets. Akala ng Russia, malulunod nila ang Ukraine sa cheap drones at artillery. Pero ang nangyari, nag-trigger sila ng arms race na gumagawa ng weapons na ginagawang obsolete ang buong strategy nila. Bawat Shahed na tumatama sa power plant ng Ukraine, lalo lang nagtutulak sa Britain na gawing perfect ang lasers na 10 pounds per shot lang. Bawat Russian tank na nasisira, pinapabilis ang Germany mag-develop ng A-enhanced armor. Bawat successful drone swarm, nagpapabilis gumawa ng systems tulad ng Terrahawk na kayang umatake ng dozens ng targets ng sabay-sabay. At kaya ang mga weapons na dumarating ngayon ay hindi lang defensive tools. Patunay sila na habang tumatagal ang war, lalo lang mas technologically outmatched ang Russia. So paano nga ba binabaliktad ng Terrahawk Paladin ang economics ng drone warfare?
Ang Systems Bushmaster 2 cannon ay nagpapaputok ng programmable airburst rounds na pumuputok malapit sa target, hindi sa impact. Ang bawat round ay nagkakahalaga ng $300. Pag may Shahed drone na papalapit, nadedetect ito ng Terrahawk's ASL radar sa 10 kilometro. Ang 4 na radar panels ay nagbibigay ng 360-degree coverage. Ang SATS targeting system na pinagsamang thermal imaging, daylight camera at laser rangefinder ay naglo-lock on automatically. Ang AI ang nagkakalculate ng speed, trajectory at wind conditions sa loob ng milliseconds. Pinoprogram nito ang detonation point ng bawat round bago pumutok. Sumasabog ang shell exactly kung saan dapat, gumagawa ng cloud ng shrapnel na nagsishred sa drone. Kino-confirm ng 156th Anti-Aircraft Missile Regiment na dinideploy nila ito sa mesh networks. 16 na units na magkakakonekta, nagsishare ng targeting data, gumagawa ng overlapping fields of fire. Ibig sabihin potentially 256 drones ang pwedeng i-engage ng sabay sa isang defensive zone. Sabi ng Ukraine's Air Force, pinoprotektahan ng systems na ito ang power plants, military facilities at troop assembly areas. Ang exact number na na-deliver ay classified, pero sabi ng military sources, parte ito ng Britain's £70 million air defense package na in-announce noong late 2023. Ang system ay gumagana remotely. Nasa protected positions ang crews habang ang Terrahawk automatic na kumikilos. Nakamount ito sa NATO standard MAN-HX trucks, pero pwede ring i-deploy sa trailers or static positions. Ito ang nagbabago sa lahat. Ang Russia na madalas nagpapadala ng 50 Shahed sa isang wave. Bawat drone, $20,000. Ibig sabihin, $1 milyong per wave. Before Terrahawk, kailangan ng Ukraine ng 50 Patriots para pigilan sila. Cost, $200 milyong. Ngayon, $15,000 lang sa programmable rounds. Ang math ay tuluyang nabaliktad. Ang system na ito ay nagsimula mula sa Naval Point Defense na nagpoprotekta ng mga ships laban sa missile swarms. Ngayon pinoprotektahan na nito ang mga syudad ng Ukraine laban sa drone swarms. Pero ang pag-track at pag-destroy ng drones ay kalahati lang ng bagong equation ng Ukraine dahil ang Germany ay binabago rin kung paano lumalaban ang Ukraine sa ground. Ang Leopard 2 A8 ay kumakatawan sa isang bagay na hindi pa nagagawa ng Germany mula noong reunification, ang gumawa ng tank mula sa zero para sa isang specific na war. Ang Trophy Active Protection System kayang mag-detect ng incoming anti-tank missiles at kamikaze drones tapos magpapakawala ng interceptors para sirain ang mga ito bago tumama. Ayon sa Israeli combat data, ang Trophy ay may 75% success rate laban sa RPGs at missiles. Ang AI-enhanced fire control system ay kayang makilala at mag-prioritize ng targets mas mabilis kaysa kayang iproseso ng human crews. Nakakakilala ito ng decoys at totoong threats, nagkakalculate ng firing solutions para sa moving targets, at kaya pa ring umatake kahit full speed umaandar ang tank. Ang Germany's KMW at Rheinmetall ay dinevelop ang bawat component para sa battlefield ng Ukraine, mas malapad na tracks para sa Ukrainian mud, mas matibay na armor para sa mine resistance at mas improved na cooling para sa long combat sa summer heat. Nag-order ang Bundeswehr ng 18 units initially na magsisimula i-deliver this year. Pero ito ang mas mahalaga, pumirma na ang Germany ng contracts para sa 155 additional units para sa Lithuania Brigade nila. Running na ulit ang production lines. Bumagsak ang defense spending below 1% ng GDP. Pinalitan ang tank factories para maging civilian production. Binago iyon ng February 2022 sa isang iglap. In-announce ni Chancellor Scholz ang €100 milyong Special Defense Fund ilang araw lang pagkatapos ng invasion ng Russia. Ang Leopard 2A8 ang unang resulta at hindi aksidente ang timing. Ayon kay Germany's Defense Minister Boris Pistorius, gumagawa kami ng capabilities para mismo sa threat environment na hinaharap ng Ukraine ngayon. Hindi ito Cold War tanks na panglumang battles. Ginawa ang mga ito para sa drone-saturated environments kung saan ang pinakamalaking threat ay hindi isang tank kundi ang FPV drone na may explosives.
Ang bagong composite armor ay may materials na pinili para labanan ang tandem warheads na common sa modern anti-tank weapons. Tumaas na ang production capacity. Kinumpirma ng Rheinmetall CEO na si Armin Paperger na kaya na nilang gumawa ng 400 Leopard 2 tanks yearly kung kailangan. Mas marami pa iyon kaysa sa buong annual tank production ng Russia kasama pa ang refurbishments. Habang dumarating ang mga defensive systems na ito, ginagamit ng Ukraine ang protection para mag-unleash ng isang malakas na impact sa economy ng Russia. Umabot na sa 40 Russian refineries ang winasak ng Ukrainian drones mula nakaraang taon, habang 24 ang may sustained damage na sapat para mapatigil o mapababa ang production. Ang Ilk Refinery, ang pinakamalaki sa Krasnodar Krai, ay nagpo-process ng 7 milyong tonelada ng crude yearly. Tinamaan ito ng Ukrainian drones noong ika-17 ng Nobyembre. Kinumpirma ng local authorities ang fire at sinabi nilang debris mula sa intercepted drones ang dahilan ng damage. Ang facility na ito ang nagsusupply ng fuel sa buong Southern Military District ng Russia. At pagkatapos ng 22 oras, tinamaan naman ng drones ang Ryazan Refinery na nagpo-process ng 17 milyong tonelada yearly. Kinumpirma ni Robert Brovdy, commander ng Ukraine's Unmanned Systems Forces, ang strategic focus nila. Bawat refinery na tinatamaan namin ay nakakabawa sa Russia ng approximately 50 milyong dolyar na monthly revenue. Yung iba sa mga facility na na-damage namin hindi makakastart ulit ng ilang buwan. Umaabot na sa 2,000 kilometro mula sa border ang Ukrainian strikes. Ang Saratov Refinery ay 7 beses nang tinamaan ngayong taon. Ginawa ang mga refinery na ito noong Soviet era, panahon na ang threat ay B-52 bombers, hindi mga small drones. Ang S-300 at Panzers ay ginawa para umatake ng high-altitude targets. Hirap silang makita at pigilan ng drones na mababa lumipad. Ang response ng Russia ay desperado na. Nag-install sila ng electronic warfare systems, nag-deploy ng additional panzer units at nag-weld pa ng cage armor sa critical infrastructure. Pero patuloy pa rin ang successful strikes at lumalaki araw-araw ang economic impact. Ang Volgograd Refinery ay nasa 60% capacity lang matapos ang multiple strikes. Hindi ito temporary disruptions, systematic degradation ito ng energy infrastructure ng Russia. Ni-reveal ng Security Service Chief ng Ukraine na si Vasil Malyuk na nakatalog nila ang lahat ng refinery, pipeline at storage facility sa Russia. Alam nila kung alin ang gumagawa ng aviation fuel, alin ang nagsusupply sa military at alin ang nag-generate ng export revenue. Pero lalong lalala ang refinery crisis ng Russia dahil sa bagong in-announce ng Ukraine na dinidevelop nila. Kinumpirma ni Friedrich Merz na malamang maging next chancellor ng Germany ang bagay na pinakakinatatakutan ng Russia. Halos tapos na ang technical consultations para sa pag-transfer ng Taurus missiles sa Ukraine. Ang Taurus KP-350 ay may range na 500 kilometro, kaya nitong tamaan kahit anong target sa occupied Ukraine mula Ukrainian-controlled territory. Ang Mephisto warhead ay pumapasok muna sa hardened bunkers bago sumabog, pero hindi sinabi ni Merz ang critical details kung ilang missiles at kailan. Bahagi ito ng chosen strategy ng Berlin, sabi niya, para mas mahirapan ang Russia na malaman ang actual capabilities ng Ukraine. Binabago ng Taurus ang strike options ng Ukraine sa malaking paraan. Hindi tulad ng Storm Shadow or ATACMS, hindi nag-impose ng geographic restrictions ang Germany. Theoretically, pwedeng tamaan ng Ukraine ang Kerch Bridge, Sevastopol Naval Base o kahit anong military target sa occupied territory. Ang threat pa lang ay nagpaparedistribute na ng air defenses ng Russia. Bawat S-400 battery na nagbabantay sa refinery sa Siberia ay isa pang battery na hindi nagpoprotekta sa forces sa Ukraine. May approximately 50 S-400 batteries ang Russia na nakakalat sa 11 time zones. Bawat Terrahawk na nagde-defend ng Ukrainian city ay nagpapalaya ng Patriots para sa offensive operations. Ang Britain's Dragonfire laser na successfully tested laban sa high-speed drones ay ilalagay sa Type 45 destroyers pagdating ng 2027.
At kung ma-adapt ito para sa land use, pwedeng gawing economically impossible para sa Russia ang drone attacks. Lalong lumalawak at bumibilis ang agwat sa teknolohiya bawat linggo. Ang Russia hanggang ngayon gumagamit pa rin ng T-62 tanks mula pa noong 1960. Samantalang ang Ukraine tumatanggap ng mga tangke na talagang dinisenyo para sa labanang pang 2025. Umaasa ang Russia sa North Korean artillery shells na may 50% failure rate ayon sa Ukrainian military intelligence. Dahil dito, unti-unti nang lumilitaw sa battlefield ang laki ng lamang nila, isang bagay na hindi inakalang haharapin ng Russia. Hindi pwedeng mag-announce si Putin ng mobilization dahil parang inaamin na rin niyang pumalpak ang digmaan. Halos kalahati hanggang 70% ng artillery supply ng Russia ay galing North Korea. Ayon sa Reuters at sa Open Source Center Investigation, pati Ukrainian forces nagre-report na kalahati ng mga bala ay hindi sumasabog o nag-e-explode agad bago pa makarating sa target. Sobrang critical na ang kakulangan sa kagamitan. Hindi makakuha ng thermal imagers at transmissions ang Ural Vagon Zavod, ang main tank factory ng Russia dahil sa sanctions. Yung mga tanks na na-deliver noong January, hindi pa nababayaran. Ang factory na gumagawa dapat ng armata, yung Unstoppable Tank, nakapag-deliver lang ng less than 20 units sa loob ng 10 years. Ang United Aircraft Corporation hindi makagawa ng Su-57 fighters dahil wala silang Western avionics. At hindi makabuo ng military drones ang Kronstad dahil wala silang Western microelectronics. Samantala, ang Ukraine ay gumagamit na ng AI-guided weapons, mesh-networked air defenses at precision strike systems na dinevelop pa noong 2024 para sa 2025 warfare. Ibig sabihin, kahit mas marami ang sundalo ng Russia, nalulusaw ito ng kalidad ng teknolohiya. Hindi na mahalaga ang 8-1 numerical advantage kung kayang targetin ng isang Terrahawk ang 16 na target ng sabay-sabay. At ang tanong ngayon, ano ang mangyayari kapag natuklasan ng isang military superpower na lipas na ang buong doktrina nito? Kung titignan ng kasaysayan, binibilis ng digmaan ang innovation. At habang tumatagal, mas pumapabor ang oras sa Ukraine. Kada buwan, may bagong armas, mas magandang tech, mas refined na tactics. Ang Russia, kumakayod gamit ang lumang gamit, humihingi ng bala sa North Korea at nakikitang unti-unting nauubos ang edge nila. Ang 3 taon na pananalakay ni Putin hindi nakapagdulot ng pagbagsak sa Ukraine, bagkus binago nito ang buong Western defense industry. Bawat drone na umaatake sa Ukrainian power plants, nagtutulak sa Britain na mag-deploy ng lasers na 10 pounds per shot. Bawat Russian tank na sumasabog, bumibilis ang AI-enhanced armor development ng Germany. Bawat refinery strike, nagtutulak sa Ukraine na gumawa ng mas long-range precision weapons. Ang Terrahawk Paladin, na ngayon nagtatanggol ng mga lungsod ng Ukraine, hindi pa umiiral noong nagsimula ang digmaan. Ang Leopard 2A8 ginawa mismo para sa battlefield na ito. Sinimula ng Russia ang digmaan na may numerical superiority at doktrinang 40 taong gulang. 3 taon matapos, hinaharap nila ang mga armas na ginawa para durugin ang mismong taktika nila, mga armas na gawa ng industriya na dekada nang hindi gumagawa ng military equipment. At pinapatunayan ng mga armas na dumarating ngayon na sa modernong digmaan, innovation ang panalo sa numbers, precision ang panalo sa bombardment, at teknolohiya ang panalo sa mass. At higit sa lahat, ang oras ay pumapanig sa Ukraine.